Hello guys and welcome to CEBAX Tutorial Channel. So kung first time ninyo na mag-visit ang aming channel or napanood ang aming video tutorial, you may subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our video tutorials na ino-offer ng aming channel. So our subject for today is all about the college algebra. Okay, so bakit namin i-discuss ang college algebra? So kung i-visit ninyo ang aming channel, ito po yung mga playlist na meron na po kami. Actually, meron po kaming mga videos on calculator tutorials or calculator techniques and status of rigid bodies, mechanics of deformable bodies, structural theory 1, structural theory 2, steel design, higher surveying, and some video tutorials sa pre-stress concrete. So as you can see here, CEBAX means civil engineering. So meron na po kami mga video tutorials dyan. And napakarami na po talaga kasing comments or requests sa amin na gumawa na raw kami ng math tutorial. So we decided na kahit paano simulan na nga naman namin na mag-create ng mga video tutorials sa math. Kasi kung napapansin nyo, puro pang major subjects sa civil engineering course yung na-offer namin. And gusto ng mga bata na mahasa pa sila sa subject na math. Okay, kaya gusto namin simulan sa basic math dito sa college na kung saan mapapakinabangan rin ng mga estudyante under sa STEM strand, which is yung college algebra. Okay, so sa video na to, pag-aaral natin yung chapter 1 on college algebra. So, we will discuss here the introduction and napakaikling history of algebra. And of course, what is algebra? And the critical development stages on college algebra and the common symbols used in algebra. So first is the introduction. So, mathematics can be broadly divided into three major branches: arithmetic, algebra, and geometry. Algebra is regarded as one of the most ancient aspects in history of mathematics. Yan. So we can consider daw as ancient aspect daw yan ng history ng mathematics. So algebra studies symbols, exponentials, known and unknown variables, and equations. Yun yung karaniwan na inaaral natin sa algebra. Kasi kapag sinabi natin engineering, ayan. Pag sinabi natin engineering, ang agad may isip ng mga bata, puro math. Pero hindi kasi puro lang math ang engineering. Actually, pati pala sa sa business and accountancy course, ang akala kasi ng mga bata, puro math or pure math ang mga course nito. Pero hindi. Ginagamit lamang natin yung basic foundation natin sa math and then i-apply natin yun sa ating course sa engineering. Okay, kasi sa lahat ng mga STEM students na nagbabalak na mag-engineering, meron kayong mga subject na math, pero hindi na siya kagaya noong sa curriculum namin na talagang nakaseparate talaga itong subject na to. Then, hahasain kami sa math, like sa college algebra, bago kami mapunta sa mga major subjects namin sa engineering. So, ang ginawa nga, since K-12 na, yung mga math na ito is ibinaba, okay, or pinunta sa high school, which is yung ating senior high school. Then, doon ituturo dapat ng teacher ninyo itong mga subject na to like college algebra, arithmetic, trigonometry, geometry. Ayan, then saka kayo aakyat papunta sa college to master or to study your major na gagamitin sa inyong career, kung ano man yung inyong naisip. Okay? For example, sa engineering, yung nga yung mga major like mechanics of deformable bodies, steel design, structural theory 1. Okay, so wag nyo masyadong focus sa math, okay? Gagamitin lamang natin to para sa inyong major, okay? So, history of algebra. The father of algebra is Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Yan, so talagang search ko pa kung paano to i-pronounce, okay? Ayan, so ito si Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Siya raw is a Persian mathematician who wrote the book Kitab al-Mutar fi Hisab al-Jabar wal-Muqabala. Okay? Yan. So in Arabic, which was eventually translated on English as the Compedius
book on calculation by completion and balancing, from which the word algebra was derived. So, ito po yung picture na na-search po namin. Ayan, ito po yung itsura ni Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi. So, what is algebra? Algebra is an analysis of number theory and geometry put together that deals with symbols and the rules on how to calculate those symbols. Actually, ito yung dahilan kung bakit ayaw namin talagang simulan ang discussion ng math. Kasi ang math is more on rules. Okay, mga rules na kailangan natin gamitin on how to calculate those symbols or those numbers. So here, we will study equality, inequality, index law, logarithm, polynomials, binomial expansion, proportion, quadratic, roots, partial fraction, variation, progression, verbal problems, permutation, combination, probability, matrix, determinants, complex numbers, and Venn diagram. Pero itong mga topic na to, we are not sure kung makakover namin lahat sila. Pero susiguraduhin namin na ang madidiscuss namin or ma-upload namin sa CE Box Tutorial channel is yung mga lessons na mapapakinabangan talaga ng mga estudyante na nagbabalak mag-engineering. Okay? So, critical development stages sa algebra. First is the rhetorical algebra. So, it was developed by ancient Babylonians where the equation was written in the form of words. Yan, in the form of words siya. That remained up to the 16th century. So, for example, x plus 80 is equivalent to 40. Yan yung, diba? Alam natin kapag binasa natin to. Pero, sa rhetorical algebra, since it is in the form of words, ang basa rito is, so, wait lang. Yan. Ang basa dyan is the thing. Okay? Ayan. Thing plus 8 equals to 40. So, yung thing na yun, yung tinutukoy dito sa sentence na to is yung x. Ayan, the thing plus 80 is equivalent to 40. Ganyan daw yung rhetorical algebra. So, imagine kung ganyan lagi or ganyan pa rin yung ina-apply natin or ginagamit under sa college algebra or sa math or sa engineering, mahirapan tayo, di ba? For example, nagkaroon tayo ng two variables or two unknown variables. Nagkaroon tayo ng y. So, ano nang tawag dun sa y, di ba? So, medyo mahirap siyang gamitin. Okay? So, yung second stage natin is yung syncopated algebra. So, which some symbolism is used, but which does not contain all of the characteristics of symbolic algebra. So, meron tayong mga iba't ibang symbols na ginagamit bukod sa mga ganyan, yung basic symbols. So, for instance, there may be a restriction that subtraction may be used only once within one side of an equation. So, yun yung restriction noon sa syncopated algebra. Minsan lang or once lang nagagamit yung subtraction. So, doon pa lang medyo, since restricted, bilang lang or limited yung paggamit ng subtraction. So, mahirapan tayo, di ba? Okay? Mahirap siyang gamitin actually. So, which is not the case with symbolic algebra. So, syncopated algebraic expression first appeared in Diophantus Arithmetica around 3rd century AD or Anno Domini, followed by Brahmagupta's Brahmasputa Siddhanta, okay, sa 7th century. Pero ngayon, ito na po yung ginagamit natin, yung symbolic algebra. So, full symbolism is used na. So, early steps toward this can be seen in the work. Yes, by the way, kung andito pa rin kayo sa video na to, sanay po kasi kami na nagdi-discuss talaga ng introduction sa aming mga video tutorials. So, kung napansin nyo, nag-start muna tayo sa chapter 1 para kahit paano magkaroon ng basic idea ang estudyante dun sa aaralin natin mga lessons. Kasi sa engineering, importante po ang basic concept na kung saan yung basic concept na yun yung gagamitin natin sa ating mga higher lessons and higher subjects. Like, hindi tayo nag-start
Anyway, tuloy natin yung symbolic algebra. So, early steps toward this can be seen in the work of several Islamic mathematicians such as Ibn al-Bana between 13th to 14th centuries and Al-Khalasadi, 15th century. Although fully symbolic algebra was developed by, I don't know kung ano basa rito, Francois Veyte, okay, or Veyte, 16th century. Later, ito yung pinakakilala natin, si René Descartes. Yan. So, 17th century, introduced the modern notation and showed that the problems occurring in geometry can be expressed and solved in terms of algebra, which is yung kay René Descartes, siya yung nag-invento or nag-found ng Cartesian geometry. Yan. So, ngayon, dako na tayo sa isa sa mga medyo challenging na rin na topic dito sa ating chapter 1, which is the common symbols used in algebra. First symbol is, of course, alam natin lahat to, di ba? Plus, di ba? Or add. Yan. Alam naman natin kung paano ginagamit ang ang addition sign or symbol. We use it to plus or add two or more numbers. Ito naman, ang symbol na to, alam na rin natin yan. This is subtract or sabihin minus or subtract. And then, alam rin natin to, yung symbol na to. Pero itong symbol na to, karaniwan rin as dot. Okay? So, itong symbol na to is times or multiply. Siyempre, alam naman natin ang minus na subtract, nagbabawas. Pag times naman or multiply, sabihin pinaparami natin. Okay? Yung isang bagay or number. Siyempre, kilala rin natin yan. So, divide. Okay? Sabihin, ginagamit natin itong symbol na to, itong dalawa na to, para maghati ng isang bagay. For example, pizza. Okay? Yung pizza natin, hahatiin natin siya sa 8 slices. So, that is division. Okay? And then, this symbol, which means equals. Okay? Equals to or equivalent to. Okay? Or equal. Okay? Then, ito namang symbol na to, okay, para sa mga STEM students, hindi masyadong ginagamit sa dito ng high school, di ba? Or sa senior high, hindi masyadong ginagamit. Pero, ang ibig sabihin po ng symbol na yan is approximately equivalent to or approximately equals to. Approximately equals to. Yan. And then, itong sign na to, yan, nakikita rin ito sa Actually, nung high school ako, naalala ko pa, ang algebra is first na tinuro nung second year high school under sa curriculum namin. So, ito ginagamit to ng teacher namin, si Ma'am Lorna. Hi, Ma'am Lorna, kung nanonood po kayo, okay? O sa lahat ng mga nakakilala kay Ma'am Lorna sa Kapas, Tarlac, yan. So, ito po, ang ibig sabihin po nito is not equal. Sabihin, meron tayong equation na hindi equal sa isa't isa. And syempre, sa pagdaan ng ating mga video tutorials, doon natin magagamit itong mga symbols na to. Okay? And ito, plus or minus. Okay? Minsan naman ginagamit rito as positive and negative. Ayan. Then ito naman is, okay, proportion to. Actually, first time ko itong narinig or nakita nung 4th year high school yata ako. Under kay Ma'am Donna Esteban. Ayan. Ginagamit niya yan. Okay, so ito yung yung proportion to. Then, i-convert niya itong proportion to into equals. Tapos, may dilitaw tayo na K. Okay, yung K na to, yun yung tinatawag natin as a constant value. Okay? Then, ito, alam natin yan. Infinity. Okay, so infinite. Ito, hindi lang natin alam kung masyado, ginagamit ba to? Yes, ginagamit na to sa high school pa lang. Ang meaning nito is ellipsis. So, ngayon, anong gamit ito? Ibig sabihin, so on and so forth. Okay? For example, 1, 2, 3, and so on and so forth. Ayan. Yun ang gamit ng ellipsis. And then, alam natin to, square root.
ginagamit natin sa mga number na irrational. Yan, square root. Or, sa ano kasi, sa mga numbers, for example, ang ating variable is a, then naka-raise siya sa 1/2. Yan ang square root. Then ito, cube root. Ibig sabihin, naka-raise yung ating variable sa 1/3. Yan ang cube root. Under yan sa mga irrational number. So, ito naman, ang tawag rito ay round bracket. Or minsan tinatawag natin as parenthesis. And then, ito naman is square bracket. Tapos, ito naman yung tinatawag natin as curly bracket. So, iba-ibang gamit ito actually. Pero ako, ginagamit ko to para malaman kung ano yung uunahin na operation. Okay, hindi operation sa hospital na operation or yung parang gagamitin natin na plus minus, mga ganyan. Or kung ano muna i-calculate natin. So, para kasi sa akin, actually, ito rin yung naturo sa amin sa high school din eh. Kaya nasanay ako sa tamang paggamit ng mga brackets na to. So, ang ginagawa ko, una, sa round bracket. For example, this is 3x plus 2. Ayan, yun yung round bracket. Then, for example, i-multiply pa natin siya ng 3. Ayan. Or another equation, no? Or, yes, sabihin natin, hindi pala equation tawag ito, ano yata ito? Term. Anyway, so next time natin, pag-aralan yung mga terminologies na yan. Sabihin natin, 2x plus 1. Okay, and then, sabihin natin na i-multiply pa natin yung magiging product ng dalawang to. Okay? Teka lang ha. Ito pala. Yan, sabihin natin 3. Ayan. Yan ang tamang paggamit nila. Okay, so ibig sabihin nito, ang uunahin natin is yung mga nasa loob muna ng round bracket. So ito, wala naman tayong or magagawa rito kasi as it is na yan, no? Ang gagawin na natin dito, since ito yung nasa round bracket, i-distribute natin to. Okay? Ayan. So, ito na yan. Tapos, ito wala rin tayong magagawa as it is na yan. Tapos, ando naman sa square bracket. Sabihin, uunahin natin to. Kung naman yung meron dito. Tapos, kasunod na is yung curly bracket. So, nasa loob ng curly bracket, ang matitira na lang is yung product nito, then sa natin multiply sa 2x plus 1. Okay, so ganyan ang tamang paggamit ng round, square, and curly bracket. Pero kasi, sa calculator walang ganyan eh. Although meron natang bracket, pero kasi kapag nasa calculator, alam ko maging ganito lang siya. Round bracket, and then round bracket. Then, round bracket, round bracket. Pati sa Excel, ganito rin yung ginagamit. Kaya medyo nakakalito lang kasi sanay ako sa ganito. Ayan, sa paggamit ng ganyan. Although kasi sa Excel, sobrang dami ng bracket na yung nasa hulihan. Kung marunong kayo mag-program sa Excel. Ayan siya. Okay? And then, syempre ginagamit rin yung iba dito sa, for example, yung ating curly bracket sa sets. Sa Venn diagram, mga ganyan. Okay? So, ang ibig sabihin naman ito is less than 2. Ito naman is greater than 2. And then, ito naman is less than or equal. And then, ito naman is greater than or equal. And then, ito, yan. First time ko itong narinig and nakita sa second year high school sa algebra. Under kay Ma'am Lorna, ang tawag po dyan is therefore. Ibig sabihin, kapag nagko-conclude na tayo ng mga answer natin sa algebra, ito yung kadalasan na ginagamit, therefore. And then ito, factorial. Yan. And then ito naman is union. Ginagamit sa sets. Yan. So, ito yung mga common symbols na ginagamit natin sa algebra. Pero syempre, sa pagdaan ng mga video tutorials natin, marami pa tayong mga symbols na malalaman at matutunan
at malalaman natin kung paano gamitin sa mga equations or sa mga numbers. Okay, so ito muna yung ating discussion about sa college algebra, which is yung ating chapter 1. So sa mga susunod po natin na videos, ang pag-uusapan natin is yung chapter 2, which is all about the numbers. Okay, so hanggang dito na lamang yung ating discussion, and don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our video tutorials. So thank you for watching. Bye!